Inay, aalis na po ako. Ikaw na po muna ang bahala kay Marco. Oo, sige anak, mag-iingat ka. Sige po, Inay. Salamat po. Tutuloy na po ako. Hi, Ma'am. Good morning. Kamusta? Dala mo na ba ang mga papers mo? Yes, ma'am. Okay, good. Sa isang araw, flight mo na. Talaga po ba, ma'am? Maraming salamat po. Nay, Itay, nanggaling na po ako sa ahensya. Sa isang araw na daw po ang alis ko, sabi ng sekretarya. Bakit parang ang bilis naman yata? Pero anak, nakapagdesisyon ka na, mag-iingat ka doon. Basta anak, kapag nandun ka na sa ibang bansa, huwag mo pababayaan sarili mo. Palagi kang mag-iingat. Anak Marco, magpapakabait ka ha. Mahal ka ni Mama. Inay, Itay, kayo na po muna ulit ang bahala mag-alaga kay Marco. Oo anak, huwag kang mag-alala. Kami na ng tatay mo ang bahala kay Marco. Huwag kang mag-alala anak, aalagaan namin si Marco. Mag-iingat ka doon sa ibang bansa anak. Oho, Itay, mag-iingat po ako doon. Kayo din po ni Inay mag-iingat at huwag mo po kakaligtaan ang mga gamot mo. Inay, aalis na po ako. Mag-iingat po kayo pauwi ng bahay. Ay, ngayon palang namimiss ko na ang anak ko. Pero kakayanin ko ito. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Grabe. Ang laki at ang ganda naman ng bahay na ito. Sana mababait ang mga magiging amo ko. Hi! Ma'am, sir, good morning po. Ako po si Jenny. Ako po ang pinadala ng ahensya para magsilbi sa inyo. Welcome, Jenny. We are glad you are here. Yes, welcome to our home. Halika na, Jenny. Ipapakita ko sa'yo ang maging kwarto mo. Sige po, ma'am. So, Jenny, ito ang magiging kwarto mo. Ayusin mo na ang mga gamit mo at magpahinga ka muna. Maraming salamat po, ma'am. Sige po at aayusin ko po muna ang mga gamit ko at magpapahinga na po ako. Oh, kamusta na kaya si Marco at sila Inay? Namimiss ko na kaagad sila. Hello? Inay, nandito na po ako sa mga amo ko. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po si Marco? Hello, Jenny, anak. Mabuti naman at nakarating ka na dyan sa mga amo mo. Huwag mo kami alalahanin. Ayos lang kami dito. Si Marco naman nandito sa tabi ko. Sige po, Inay. Magpapahinga na po muna ako. Maaga pa po kasi ako gigising bukas. Huwag niyo po mababayaan si Marco. Wala pa sila, ma'am. Tulog pa siguro. Di bali umpisahan ko na magtrabaho habang tulog pa sila. Kailangan ko matapos kagad ang maglinis para makapagluto na rin ako habang tulog pa sila, sir. Ang bango ng niluluto ko at mukhang ang sarap. Sana magustuhan nila ma'am and sir. Hi! Ma'am, sir, eto na po ang pagkain nyo. Sana po magugustuhan nyo ito. Hi, Jen. Sige nga, titikman namin kung masarap nga. Masarap ka pala magluto, Jenny. Nabusog kami. Salamat po, ma'am, sir. Hay, nakakapagod ang maghapon pero kari lang. Nag-enjoy naman ako sa trabaho. Kailangan ko nang magpahinga para ulit bukas. Jenny, ipagtimpla mo ako ng kape at dalhin mo dito sa akin. Sir, eto na po ang kape mo. Jenny, pagkatapos mo maglinis sa kitchen, linisin mo ang aking kotse. Sige po, sir. Jenny, bakit ang dumi ng kitchen? Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ito nililinis? Bilisan mo. Hindi ito oras para magkwentuhan. Sorry po, ma'am. Tinawag po kasi ako ni sir at nagpatimpla ng kape. Linisin mo na lahat ng kalat dito ngayon din. Sige po, ma'am. Liligpitin ko na po ang lahat ng kalat. Ano kaya ang problema ng amo ko? Bakit ang init ng ulo? Ilang araw na siyang ganyan. Kailangan kong tapusin kaagad ang mga hugasin ko dito sa kusina. Kasi pagkatapos nito, maglilinis pa ako ng sasakyan ni sir. Ayan, malinis na ang lahat. Siguro naman wala nang masasabi si ma'am. Pupunta pa ako sa garahe para maglinis naman ang kotse ni sir. Baka si sir naman ang magalit pag nakita niya na hindi pa malinis ang kotse niya. Kamusta na kaya ang anak natin na si Jenny Berto? Mag-iisang buwan na siya hindi tumatawag. O kamusta na nga kaya ang batang yun? Subukan mo kaya siya tawagan. Eto na, tatawagan ko na si Jenny. Sana sagutin niya at nakakapag-alala na. Berto, nakailang ulit ko nang subukang tawagan si Jenny pero hindi niya sinasagot. Ano kaya ang nangyari kay Jenny? Bakit hindi siya nasagot sa tawag natin? Nako anak, mabuti naman kung gunon. Diyos ko, akala namin ng itay mo kung napano ka na.
Sobra kaming nag-alala sa yun. Siya nga po pala inay, nag-send na ako ng pera sa Gcash mo, i-cash out nyo na lang po. Nandun ma rin po ang pang-allowance ni Carla at pangbili ng gamot pang maintenance ni Itay. Ganun ba anak? Tamang-tama, wala na rin maintenance ang itay mo. At wala na rin vitamin si Marco. Maraming salamat anak. Mag-iingat ka dyan. Sige po inay, kayo rin po mag-iingat dyan. Siya paano inay, sa susunod na araw na lang po ulit ako tatawag. Magpapahinga po muna ako. Sige anak, salamat ulit sa padala mo. Bukas pupunta ako sa bayan para ibili ang itay mo ng gamot. Pati na rin vitamins ni Marco. Oh, Carla anak, ito na ang allowance mo. Pinadala ng ate mo. Mamaya tawagan mo siya at magpasalamat ka. Salamat po, inay. Sige po, at tatawagan ko si ate mamaya pagkadating ko galing school. Inay, mauna na po ako sa'yo umalis at baka po malate pa ako. Sige anak. At maya-maya ako'y aalis na rin. Mag-iingat ka. Hi, pabili po ako ng pang-maintenance. At vitamins para sa bata, meron ba? Hi, ma'am. Yes po, meron po kami. Ganito po ba? Oo, yan na nga, miss. Magkano lahat yan? 1,300 po lahat. Okay, sige. Eto ang bayad ko. Oh, anak. Nandito ka na pala? Tumawag ka na ba sa ate Jenny mo? Hindi pa ho, inay. Sinusubukan ko po tawagan pero hindi ho nasagot. Good morning, Jenny. Please, pagkatapos mo magkape, pakilinis ang kwarto ko. Good morning, ma'am. Okay, sige, lilinisin ko ang kwarto mo. Tapusin ko lang magkape. Mag-iingat ka, ma'am. Bye. Hala, grabe naman pala ang kalat ng kwarto ni ma'am. Ano ba to? Isang taon hindi nilis? Eh kahapon na ako naglinis dito. Kala mo kung ilang taon na hindi nilisan. Hays! Ayan, malinis na ulit ang kwarto ni ma'am. Pwede na ulit siya magdumi. Ay, salamat at malapit na rin ako matapos dito. Anong oras na kaya? Magluluto pa nga pala ako ng pagkain ng mga amo ko.